Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga ng usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nagkagulo nga sa loob mismo ng Senado dahil kamuntika na nga magsuntukan itong si Villanueva at Padilla. Dito nga natin makikita na mas lalong nag-iinitan at mas lalong talagang umiigting ang intention sa loob mismo ng Senado. Dito nga natin mapapansin na talagang magkakaalaman na nga kung sino nga ba talaga ang tunay na naglilingkod sa taong bayan at kung sino nga lang ba talaga ang naglilingkod dahil lamang sa perang kanilang kinukulimbat. Sa kabilang banda ay talagang binanatan nga ni Senador Amy at binalatan nga itong si Hontivirus na ito dahil nga sa kanyang patuloy na pagpapatutsada na wala naman mga ebidensya at mga pruweba at puro na lamang kabulukan at pagsisisi ang kanyang ginagawa. Ngayon nga ay hindi nga nakapagtimpi itong si Manang Amy at talagang binanatan nga at ilinabas ang tunay na baho. Dito nga natin makikita na talagang natameme nga itong si Hontivirus na ito dahil wala nga itong masabi dahil puro na lamang backup ni Kuting ng Norte itong si Hontivirus na ito dahil talagang gusto nga talagang pabagsakin si VP Inday Sara at gustong ibalik ang impeachment. Dito nga natin makikita na binasura na nga ito. Ngunit sa mga senador na ito ay talagang gusto nila talagang matanggal sa posisyon si VP Inday Sara. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Argumento at minsan nagkakaambahan niya si Zubiri at yan si Trililing. Diba? Muntik na rin nagpang-abot yung mga yan. Si Trililing at si Gordon. Maraming nakaaway si Trililing dyan sa Senado. Sino pa ba? Oh, Senator Bato de la Rosa, wala pa naman. Pero yung si Senator Zubiri at itong si Senator Alan Peter Cayetano, muntik na rin nung nagpang-abot yan. Ganyan, normal ho yan. Hindi naman ho ibig sabihin na ika nga nangyari yan, mga ano na yung mga ano natin, mga mambabatas natin, parang mga walang pinag-aralan o kung ano pa man. Kumbaga yan, dala ho ng emosyon niya, kaya tayo umaabot sa ganyang klaseng sitwasyon. Pero as much as possible, walang walang magkaabutan ng kamay, ika nga, walang magpang-abot. Hindi naman ho maganda yun. Yung sari-sari tayo, yung ambahan, medyo okay lang yun, pero wag lang magkasakitan kasi masyado na hong ano yun, masyado ng pangit yun. Pero papakita sa ating mga kababayan na ganyan kami kapassionate sa mga ano namin, sa mga gusto namin mangyari, sa mga argumento namin. Talagang pinaglalaban namin yan kahit nasuntukan. Kanina, Corina, ng ating mga senador ay pinaglayo muna sila, binigyan ng tubig itong si Joel Villanueva sa isang sulok. Ito si Joel, gumaganon-ganon ka pa, Brad. Alam ko naman basketball player ka dati, pero sa tingin ko sa Royal Rumble hindi ka uubra diyan kay Senator Robin. Hindi ka uubra. Siguro sa pagdating ng basketball o makakapalag pero hindi ka aabot sa kanya. Hindi ka aabot dyan. Nakaganyan yan, maya-maya tumbo ka na ano yan nagtitrain yan. Continuous yung training ng mama na yan. Diba? Yung pagdating, hindi naman sa gusto nating umabot sa ganun ng usapan. Kumbaga napag-uusapan, kumbaga magkaroon tayo ng light moment bago nating pag-usapan yung nangyaring matinding parinigan dyan sa Senado kanina. Pinalayo siya doon sa kumpulan ng mga senador at pinainom siya ng tubig habang itong si Senator Robin Padilla naman ay dinala doon sa likod ng session hall para naman makapagpalamig ng konti dahil naging mainit na nga. Alam natin si Senator Robin Padilla ay suporta dito sa motion ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss yung kaso dahil. Pero kudos kay Senator Bato de la Rosa, palakpakan ho natin tong si Senator Bato. Kudos sa kanya, yung talagang maraming nabilib, maging tayo, talagang grabe naman tong si Senator Bato de la Rosa. Dinaig pa ho at tinalo niya ho pagdating sa argumento yung mga veterano at mga mahuhusay na abogado diyan sa Senado. Saludo, Senator. Dahil kahapon, meron na siyang inihain na resolusyon na naglalayong i-terminate itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At habang naka-suspend ko rin na bago tayo mag-live ngayon, habang papunta ako dito sa my live point, ay nakita naman natin. In fairness naman kay Senator Robin Padilla, lumabas siya doon sa
sa holding room, nilapitan si Senator Joel Villanueva at silang dalawa ay nag-akapan. Ibig sabihin, naibsan na yung tension, yung init na nabuo kanina habang ang ibang mga senador ay nagsasagutan at nagdedebate kung tama ba yung naging venue ng pag-dismiss. Pero in fairness, ang galing ng mga senador. Talagang kumbaga, yung approach ng INC noong mga naunang panahon diyan sa impeachment, parang ganun yung nakita natin di ba? Sabi ni Marcos, ayaw impeachment, tapos ganito. Ang ginawa ho nila, gumitna yung INC doon, di ba? Sinabi nila, nanawagan sila dahil ayaw ng presidente yan, doon kami. Kaya ito ho sa instance na to, ang ginawa ho na Senado, para walang problema, tuldukan muna natin yung mga agam-agam na kung meron bang linabag ang House of Representatives. Diyan sa mga impeachment na yan kasi merong final na impeachment 3 tapos pang-4 yan. Wala ba silang linabag doon? Tapusin muna natin yung mga tanong kung talaga bang yung pagtalakay natin dito nasa tama ba tayo o baka pag-uumpisa pa lang ng impeachment na yan, yung pagpapile pa lang ng impeachment, meron na tayong problema. Kasi yun tama naman yung mga argumento ng ibang mga senador. Kasi kung gano'n rin naman pala, kung yung president na mangyayari dito sa nangyari sa impeachment nitong si VP Sara, maghahain ng impeachment tapos ang House of Representatives pipili kung aling impeachment ang itatransmit sa Senado. Napakapangit naman hunun mga kababayan. Ang pinag-usapan sa saligang batas, isang impeachment complaint kada isang taon. Naka-4 itong si VP Sara. Doon pa lang medyo meron na tayong problema dyan. Ngayon kung magkakaroon ng debate sa House of Representative, nandun pa rin naman itong si Congressman Rodante Marcoleta. Sinong re-resolve ba dyan? Hindi naman pwede yung prosecution panel lang. Diba? Dapat dalhin yan sa Justice Committee. Yung usapin na yan, kung wala ba silang nalabag, diyan hindi natin alam, di tayo abogado at hindi rin tayo, maalam sa polisiya nila, sa mga rules nila diyan sa House of Representatives. Pagbalik ng Senado, dadalhin ba yan sa Committee on Justice? Sa bagay, sila rin naman pala nandun, no? Di ba? Kung ano man yan, sigurado naman, tama naman yung ibang argumento ng mga ibang mga senador na talagang ang issue na yan, bibit-bitin din ng kampo ng defense itong si Vice President Sara Duterte. Kung wala bang nalabag, dahil pang-4 na impeachment yan usapan, unang impeachment, pagkatapos nun, wala na, isang impeachment kada isang taon lang naka-4 itong si VP Sara. Napakarami talagang butas, kaya kampante lang yan si VP Sara. Pero tayo isang ayon doon sa junk impeachment now. Isang ayon tayo doon. Paulit-ulit, tayo wala tayong problema kung matuloy, pero mas magbebenepisyo ang sambayanan kung sakaling hindi na matuloy yung impeachment na yan. Sang-ayon tayo, kaisa tayo nila Ma'am Joey, yung mga nananawagan na junk impeachment now, nakikiisa tayo dyan dahil marami tayong dapat pag-usapan. Ngayon pa nga lang kumbaga nakita na natin yung glimpse. Meron na tayong hint kung anong kahihinatnan ng impeachment na yan. Kung gusto nilang tapusin dito sa 19th Congress, nakita nyo yung bumoto pabor na ibalik sa House of Representatives at doon sa magtuloy-tuloy ang trial na yan, di ba? Nakita na natin 18 ang paborable na ibalik sa House of Representatives. Kasi napakaraming problema Bakit nga naman nila bibit-bitin yung mga problema na dala-dala nitong impeachment complaint na to na hindi naman sila ang may gawa? Diba? Sila ngayon, tingnan mo, wala silang problema. Solusyonan, tuldukan ng House of Representatives kung meron bang nalabag diyan sa pagtatransmit nila ng impeachment, diyan sa pagtalakay nila dun sa mga naunang impeachment. Kasi tinanggap mo na SecGen tinanggap mo impeachment, ibig sabihin, umaandar na yung unang impeachment. The time na tinanggap mo yung impeachment complaint, doon sa mga pribadong individual na naghain dyan sa House of Representatives at inisponsoran naman ng isang congressman, nag-uumpisa na Kaya hindi tayo abogado, hindi rin tayo eksperto sa konstitusyon, pero base sa ating mga naririnig, mapapabor kay VP Sara, mapahindi pabor kay VP Sara, former Associate Justice Ascuna, kini-question din yung yung anggulo na yon. Bakit yung pang-4 na impeachment, yun ang itransmit
at pinagbotoan, ura-urada, last 2 minutes, dinala sa Senado. Yun ang problema natin dito. O paghain ng motion para i-dismiss itong impeachment court laban kay VP Sara. Corina? Tayo naman, masaya tayong, gusto nating ma-dismiss. Pero yung ginawang remedy netong si Senator Alan Peter Cayetano, kudos. Kudos pa rin kayo dito kay Senator Cayetano. Magaling. Palakpakan ho natin. Mahusay ho, mahusay. Magaling to si Senator Alan Peter Cayetano. Kung mag-convict yan, mag-acquit, dito sa performance niya ho na to, isa ho siya doon sa mga senador na hindi siya talagang nakikita natin na nakapanig sa mga Duterte, pero yung pagiging senador niya ay talagang nasa gitna siya. Hindi niya ho kinampihan yung mga gustong i-dismiss, hindi niya naman kinampihan yung mga gustong wala na, dire-diretso na tayo dito. Hindi, balik muna natin. Ayaan yung binigay na problema sa atin, ibalik natin dito sa mga walang yang congressman dyan sa House of Representatives. Ang kaling ho noon. Ngayon, wala silang problema. Wala ho silang problema. Hindi naman nila dinismiss. Kumbaga, tinatanong lang nilang House of Representatives, ano ba to? Ba't ang daming dito problema dito? Bakit ganyan? 4 na nga naman ang hiniain, tapos itong pang-4 ang binigay nyo sa amin. Sabi na saligang batas, isang impeachment kada 1 taon lang, di ba? Yun lang naman ho yun. So Dexter, sa pagitan ng dalawang senador at saka dito sa kanilang pagbabalikan ng mga salita, merong proseso yan at merong sistema, ano? Naku. Pwera na lamang kung nagkapersonalan. Nagkapersonalan ba ng mga lumabas sa bibig ng magkabila kaya sila nagkainitan? Wala naman, Corina, pero mapapansin natin kanina pa lang nung tumayo na itong si Senator Joel Villanueva dahil si Senator Robin ay nasa kanyang harapan lang, makita natin yung kanyang reaksyon na medyo hindi na maganda yung timpla ng mukha dahil nga pag may nag-object nga naman doon sa isang motion, hindi na ito tatalakayin o i-rule na in favor doon sa mag-o-object or kung depende man kung pagbubutuhan, kung pupunta doon sa pagbubutuhan. Pero hindi maganda ang dating. Sa akin hindi maganda ang dating para kay Senator Robin Padilla doon sa objection na ginawa ni Senator Joel Villanueva na ino-object o na kumukontra doon sa motion ni Senator Bato de la Rosa na i-dismiss na yung impeachment case. Corina? Ayun. So kumbaga, nagdadahilan lamang si Senator Joel Villanueva na kanyang karapatan naman at saka nag-init at sumalungat siguro yung pag-iisip o opinyon ni Senador Robin Padilla. Oo, dahil alam naman natin, Corina, si Senator Robin kahapon ay naghain nga nung kanyang resolution na ipadismiss na rin ito. At dahil may kasamahan siya na sumusuporta doon sa kanyang inihaing resolution at mismong sa plenaryo na ay nagbanggit na nagmosyon na ito ay i-dismiss na. At saka mantakin mo, may isang senador na tatayo at kukontra at mag-o-object doon sa motion. Siguro dahil naging mainit na yung naging debate kanina, yun ang initial spur. Hindi pa natin nakakausap si Senator Robin Padilla pero itatry natin, Corina, na makuha yung kanyang panig mamaya-maya kung bakit ito yung kanyang naging reaksyon. Pero actually, Corina, kung maikwento ko lamang, kagabi, nung kasagsagan nung pagdedebate, kaugnay dun sa impeachment, mapapansin mo si Senator Robin doon sa isang gilid ay naglilislis na nung kanyang manggas ng kanyang barong at nababanggit na naririnig ko na binabanggit niya suntukan na lamang. Yun ay binabanggit habang nag-uusap-usap yung mga senador sa loob mismo ng plenaryo. Hindi ko alam kung ito ay pabiro pero yung kanyang mukha ay seryoso kagabi habang binabanggit niya yon at so far wala pang nilalabas na pahayag kaugnay dyan si Senator Robin Padilla. Oo, sana makausap natin si Senador Padilla para makuha din naman yung kanyang panig kung ano ba yung nagpainit ng kanyang ulo. Pero nakita ko itong ibang mga senador na nakaupo parang nanonood ng sine. Kulang na lang ay popcorn. Ayan, sa mga eksena dyan sa loob ng Senado. Oo. So, exciting itong Senado na ito. Naisip ko nga, exciting. Kapanabig ito yung uncut ito ho yung uncut at merong audio sounds. Audio na sounds pa. Ito mga kababayan, ito yung merong audio. Ito. Okay.
guys. Ito. Sorry, this is my position. This is also respect my position. Anong ginagawa nito? Hoy! Anong ginagawa? Senator ka pa pala, Brad? Anak ng toka. Anong ginagawa mo dyan? Ayan si Boy Om. Ano yan finding Lito. Anak ng toka. Inihintay kita magsalita, Brad. Hinahanap-hanap kita. Ba't di ka nagsalita? Langya ka, Lito. Finding Lito. Tipong ano ba masasabi mo dyan sa pagbabalik sa House of Representatives? Wala, basta ako. Parang true or false lang yan. Yes or no, basta boboto ako. Anong unang tanong? Ibabalik sa House of Representatives? Parang marami boto dito. Finding Lito talaga, anak ng toko. Grabe, gagaling ng mga kasama natin sa Senado. Salute din dito kay Senator Robin Padilla. Salute. Nakita natin yung kanyang masidhing kagustuhan na talagang maibasura na yung impeachment na yan. Saludo. Yan, paano na lang kung wala yung mga individual na yan? Diba? Siyempre magtatanong ang ating mga kababayan, teka, binoto ko yan si Robin Padilla. Ano ba problema niyan? Bakit ayaw niya ng impeachment? Di ba magtatanong ho sila, doon na mag-uumpisang mabuksan ng kamalayan o matutunan ng ating mga kababayan na yung impeachment na yan, napakalaking kabalintunaan. Kaya ano maganda rin ho yan, maganda rin yung mga nangyayari na yan. Ano pa, meron pa dito, ayun si Lito. Nandun si Lito, sa mga naghahanap kay Lito, nandyan lang ho si Lito, huwag ho kayo mag-alala. Naknanto ko, ito. Dito ho tayo sa Hindi, ito. Yan ang mga di ba? Yan ang, kung tawagin yan yan ang ating mga honorable, yan. Pagkatapos na siyempre lang yun, heat of the moment kung tawagin, The chair will suspend the session. Yes! Kiss naman tayo dyan. Naknanto ko, yung sinasabi ko. Normal lang yan. Passion Kumbaga, dala ng init ng balitaktakan kaya nagkakaroon ng ganyanan. Pero nagmamahalan yung dalawa na Until 6 p.m. Ganito. Shot tayo mamaya, pre, ha? Shot tayo mamaya. Food trip tayo mamaya, ha? Ganyan lang naman yan, Okay na tayo. Wala nang problema. Kayo na. Nag-motion lang naman ako. This evening in order to afford. Saka ito naman si Joel Villanueva. Kahit na pa naman nagiging tayo dyan sa House of Representatives. Tayo naman mga kababayan, pinapakinggan din natin kung ano sinasabi ng mama na yan. For or against, pinapakinggan natin. Isa siya dun sa mga individual sa Senado na pagka nagsalita, gusto natin marinig kung yung kanyang mga punto de vista, di ba? Yung tipong mga umaasta na gumigit na tapos medyo bumibira doon sa mga tauhan nitong si Tambaluslos, di ba? Binira niya si Aldico, di ba? Kahit paano ho yan, kumbaga pagka nagsalita yan, masasabi nating merong prinsipyong dala-dala yang si Joel. Sabi ni Senator Robin Swerte ka, Brad, di kita nakatuluyan.
Muntik ka na, Brad. Gaano katagal ba nadala ang mabilis? Doon sa sandali na yun. Naalala ko na. Noong magpapalit na sila ng robe, mag-aano na nila, susot na nila yung kanilang robe. Ayun na nga mga kapapayan, tayo hoy, aalis na. Gusto ko wala nang interruption, nga. Marami na nagagalit kasi bira daw ako ng bira dito kay Amy. Dapat daw ngayong mga panahon na to, united tayo. Wala nang problema yan. Basta bumira si Amy, papakinggan natin yan. Pero hindi ibig sabihin na pinapanood natin, kukomento tayo, suportado na natin. Tayo naman dito, na-appreciate naman natin. Kaya na huwag kayong mga balasibuyas. Yan nga si Ma'am Joey, nagrespetuhan yan. Yan si Ma'am Joey. Tingnan nyo, sinuportahan niya si Amy. Pero nakikinig ako sa kanya. Pinapanood ko siya. Bakit? Kasi meron yan mga sinasabi na talaga namang tama naman. At hindi ko naman alam. Kumbaga natututo ako pagka nakikinig ako sa kanya. Ganun yun mga kababayan. Diba? Hindi porket... halimbawa, yan si Ma'am Joey, sinuportahan niya yan si Amy. Galit na ako sa kanya. Ganun na ba yun? Hindi ko pa pwede. Yan ang problema yan. Alam, mentalidad yan ng mga Talyanista. Diba? Pagka ikaw, hindi ka kaisa, bibirahin ka na lang bibirahin. Hindi ganun gumagana yon. Respetuhan ng prinsipyo, paninindigan. Hindi porket yung isang DDS vlogger, sinusuportahan niya si Amy. Dapat magalit na ako dyan sa vlogger na yan. Hindi ganun gumagana ang pagsuporta. Kung tunay kang taga-suporta, hindi yun gumagana. Pakinggan nyo, papakinggan natin yung mga sasabihin ni Amy. Nakita naman nating tama, kaya i-content natin. Pero hindi naman, maya binibira natin si Amy. Diba? Hindi naman natin binibira. Kayo naman, siyado kayong napaghahalata Napaghahalata kayo na mapahanggang sa ngayon, nasa ilalim pa rin kayo ng pambubudol nitong mga walang niyang pamilya na to, di ba? May kanya-kanya tayong dahilan sa pagsuporta sa mga individual na sinusundan natin sa politika. Ang pinakamagandang gawin yan magkarespetuhan tayo. Yung halimbawa, yung iba nating mga kakilala, suportado nila yung si ang pangalan ito? Etong si Erwin Tulfo. Suportado nila. Ayaw ko si Erwin Tulfo. Hindi naman sa hate kagaya ng ibang mga politiko. Ayaw lang natin sa kanya kasi nakukornihan tayo. Pero gusto nila. Ibig sabihin ba magagalit na ako dun sa mga vlogger na yun? Hindi Kailangan natin respetuhin. Kasi pagka ganyan mentalidad natin, para tayo mga Talyanista at mga Pinklawan at Dilawan. Kung tama naman na sinasabi, pakinggan. O pagka mali na yung mga sinasabi, kagaya ng mga ibang mga dyan, mga pakawalan nitong si Mangga, huwag ko kayo magalit. Kung gusto nyo gawa ko kayo ng kontra-argumento, mag-vlog din kayo. Pero para pag-away-awayin yung mga vlogger na sumusuporta, hindi sumusuporta, susugod kayo dyan. Paparinggan nyo na, sitong si ganito, itong mga grupo na to, kasi binabanatan. Di na sila nakikipag-isa. Kanya-kanya tayo. Yan ang realidad ng buhay. Hindi naman lahat ng gusto nating mangyari masusunod, okay? Tsaka hindi porket na hindi na sinusuportahan niya, binabanatan ko, magbabanatan na kami. Hindi ganun yun. Ang babaduin nyo naman. Huwag na kayong sumauso sa politika. Mga utak dilawan at utak pinklawan yung mga ganyan di ba? Walang kapararakan, bibira kayo ng ganun. Napakapangit noon. Dito sa space na to, dapat kumbaga, respetuhan lang. Yun lang At talagang pinaka-aabangan ng lahat ang pagbira nitong si Amy Marcos dito kay Risa Ontiveros. Eto, alis na ako dito. Nahiya na ako sa inyo. Grabe naman pakinggan natin. Noted and entered into the record, Senator Judge Marcos. You may proceed, ma'am. Yes, maraming salamat sa ating presiding officer. Sang-ayon po ako sa motion ni Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang.
Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan, may kulong if ever mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahe ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Noted and entered into the records. Chair would like to duly noted and entered into the records Senator Estrada. Senator Judge Estrada, you may proceed, sir. Thank you, Mr. President. Mr. President, having previously served 2 terms in the Senate and participated in an impeachment proceeding in the past, I can confidently say that I am no longer inexperienced when it comes to handling matters related to the impeachment process. Mr. President, Mr. Presiding Officer, personally, malalim po ang hugot ko sa issue na impeachment dahil minsan ang pinagdaanan namin ito ng aming pamilya. Nang ma-impeach ang aking ama, si dating Pangulong Joseph Estrada, noong panahon ng panunungkulan niya, hindi siya nabigyan ng patas na paglilitis dahil naudlot ito bunsod ng pag-walk out ng mga miyembro ng prosecution panel sa kalagitnaan ng isinasagawang pagdinig noon ng Senado. And the rest, as they say, is history. That's why I feel strongly about following each step in the Constitution. It is a sensitive matter that I take to heart. Mr. President, Mr. Presiding Officer, I vote in favor of remanding the impeachment complaint to the House of Representatives in full adherence to the provisions laid down in our Constitution. The process clearly begins in the House, and it is only proper that we respect this mandate to ensure fairness, due process, and institutional integrity. However, the process should be strictly done in accordance with the Constitution and applicable laws or procedure. Ginoong Tagapangulo, makailang beses ko nang nasabi ito, na ang impeachment trial ay nagdudulot lamang ng pagkawatak-watak sa ating bansa. Gayunpaman, bilang halal na lingkod bayan, batid ko ang mabigat na responsibilidad na kaakibat ng pagiging isang senador. Ang umupo
bilang isang hurado sa impeachment trial at nakahanda akong tuparin ito. Sa mandatong sinumpaan ko, tungkulin ko na siguruhin na marerespeto ang tamang proseso, mapanatili ang integridad ng ating institusyon, at higit sa lahat, tiyakin na impeachment proceedings ay magiging patas. However, I am well aware that impeachment is a political process, not a judicial one. However, in a political process like impeachment, we must adhere to established procedures to ensure that actions are neither arbitrary or driven solely by political agendas. Mr. Presiding Officer, after hearing the positions articulated by some of our colleagues, I too am convinced that the matter of the impeachment complaint should be remanded to the House of Representatives. Thank you, Mr. Presiding Officer. Noted and entered into the record, Senator Judge De La Rosa. Thereafter, Senator Judge Padilla, and thereafter, ladies first, Senator Judge Marcos, and then Senator Judge Gatchalian, in that order. You may proceed, sir. Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a short manifestation. With all due respect to the Presiding Officer, may this humble representation request the Presiding Officer to refer this motion as motion of Senator Bato de la Rosa as amended by Senator Cayetano, because the way you said it, Mr. President, this is the proposal of Senator Cayetano only. I am already forgotten. So I just would like to manifest that, please don't forget me, Mr. President. Noted Thank you, and entered into Mr. the record. Presiding Officer. Senator Padilla. You may proceed, sir. Maraming salamat po, aming tagapangulong pinunong hukom. Gusto ko lamang pong lagay sa talaan ng ating bulwagan na ako po ay katulad ni Senator Tolentino ay naniniwala po na hindi na po dapat tumawid pa sa susunod na Kongreso ang impeachment. Yun lamang po. Maraming salamat po.